Kami po yung nagpapasalamat ng aking pamilya sa patuloy na biyaya na ipinagkakalob sa amin. Salamat po sa Panginoon dahil nandito pa rin po kami, malakas, at hindi po wala pong karamdaman. Magkaroon man ng karamdaman siguro, matagal na, lalo na yung miss ko ng mga nakaraan. Hindi pa rin na pinahintulot ng Panginoon na lumala. Diba? Na disgrasya, ganyan pa rin. Ganyan po talaga ang buhay. Kasi hindi po talaga tayo sa buhay bilang Kristiyano, hindi po biro-biro, hindi po parating victory. Diba? Andiyan po panay ang pagsubok niyan. Kasi may inaayos sa atin ng Panginoon. Yung po lagi kong tinatandaan. Salamat din po at naging inatasan na tayo, naging facilitator. Muli, no? Sa loob ng isang taon, 2 ata, no? Di ba? Biyaya po ng Panginoon yan. At maganda naman po yung tinakbo ng aming kanina, Sunday School. At isa pong na-share ko sa kanila ron, tungkol po sa preaching ng ating, yung binigay sa ating mensahe sa pamamagitan ng ating pastor, yung napakahalaga po sa buhay natin bilang isang mananampalataya, yung magsaliksik. Yan yung mga wise man, di ba? Para malaman nilang para lang malaman nilang katotohanan. Baka mamaya chismis lang yan eh. Di ba? Inalam nila. Nag-ukol sila ng oras at panahon para malaman nila. Hindi lamang po oras at panahon nila. Di ba? Pati po ang kanilang yaman. Kasama po yon. Kaya nga po doon pumapasok yung Romans chapter 12 eh. Present your body as a living sacrifice. Kasi pagka nauna po natin binigay ang ating sarili, tupalo na po lahat yan. Hindi po natin naangkinin. Kaya tinatanong ko po yung mga adult men kanina, saan nyo po gusto sa Romans chapter 12 o sa Matthew chapter 2? Kasi meron pong pagkakapareho yan. Hindi po pwedeng maglaban yan, no, ang salita ng Diyos. Meron nag-share sa Romans chapter 12 at meron nag-share sa Matthew. Kalimitan sa Matthew yung preaching ng ating pastor. Pero yung po ang pinakabuod nun, yung sarili mo. Kasi hindi po magiging mahirap ang lahat kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po magiging mabigat ang lahat. Yan po yun. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang paggamit. Alam niyo po, kaya hindi ako tumanggi, no? Kaya kung minsan talagang napakahirap pong tumayo dito sa pulpito. Kasi po, ang iyano mo rito, lalo na sa mga katulad nyo, may mga aral na rin kayo. Di ba? Sabi ko sa Panginoon, salita mo ito eh. Talagang naglalaro po sa isipan ko, simula na sa trabaho ko, araw-araw po yan. Anong mensahe ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin? Alam niyo po kailan lang nabuo? Meron po kami pinag-aaralan. Kailan lang nabuo? Kanina lang po. Yung sa preaching. Napakahalaga po. Kanina lamang po nabuo. Sabi ko, ito po yung isang bagay. Babasahin ko na lang po sa inyo. Magsisimula na po tayo. Sa Psalm 119 verse 11. Yung sinabi po ni David. Paki-flash po sa Psalm 119 verse 11. Sabi rito, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa hapon nito na inyong pinagkalob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na nahayag kanina. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli kaming makapag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy niyo po kaming palalahanan, Panginoon, sa wayin, Panginoon, kung kami may nagkakamali, palakasin ng mga nanghihina, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa pamamagitan nito, ay dalangin po namin, tulungan niyo po kami na maunawaan ng iyong salita. Kayo po ang makita, Panginoon, hindi po ako, itago niyo po ako sa inyong likuran, patuloy po akong humihingi ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ako po'y walang kaalaman, Panginoon. Ako po'y isang mangmang. Mababa ang pinag-aralan, walang kakayahan, Panginoon. Tangis sa kapangyarihan niyo lamang po at sa karunungan niyo po kumakapit at umaasa. Dalangin ko po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pangunahan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento.
Ito pong samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po. No, may katanungan po ako sa inyo. Bilang isang mananampalataya, ano po ang pinakamahalaga sa atin na ngayon? Sige po. Kasi po nung ako tumayo sa huling tayo ko po doon sa mga kasamahan ko, ito rin po yung iba lang yung ginamit kong ito rin po yung tinanong ko. No? Ano po yung pinakamahalaga sa atin bilang isang mananampalataya? Meron po akong gustong isang marinig. No? Sige po, magsabi po kayo. Sino po? Salita ng Diyos. No? Kaya po yan, alam niyo naman po ang nagsalita dito si David. Tama po ba? Hindi ako nagkakamali. Pero ang unang makikita niyo po dyan, thy word. Di ba? Ang salita ng Diyos, mahalaga kay David. Alam naman po natin ang buhay ni David. Di ba? Si David po ay, ito po dito po ako bumibilib kay David. Kahit saan po ako, hindi ko po nakakalimutan ang buhay ni David. Siya'y isang hari na. Tingnan niyo po, lagi ko po sinasabi, hari na si David. Lahat ng pangangailangan niya ay kaya niyang makuha. Lahat ng bagay nasa kanya na. Tinatanong ko po lagi ang sarili ko, ako, anong meron ako? Diba? Ako, ano ang kaya ko? Diba? Pero ito po, si David, lagi siyang nakadepende sa salita ng Diyos. Saan man siya, ano man ang kanyang gagawin, sinasabi niya sa mga propeta, sabihin mo sa Panginoon, kung kami ba'y lulusob, kami ba'y magtutungo ron, magagapi ba namin sila? Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. O kung hindi, pag sinabi ng Panginoon, oo, magtungo ka, kaya sila'y nagtatagumpay. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, sige, magtungo ka, ibibigay ko sa iyong mga kamay. Hindi po siya basta-basta nakikipagbaka kung wala po ang pahintulot ng Panginoon, kung wala po ang salita ng Diyos, ang order ng Panginoon. Diba? Bagamat naanuhan natin na si David ay nagkasala nung siya ay nagpahinga. Kaya mahirap po magpahinga. Diba? Nung alam niyo po yung kay Bathsheba, tayo po sa buhay natin bilang mananampalataya, ilang taon na tayo, ilang dekada na tayo nagpapahinga. Diba? Kasi may inatas po sa atin ang Panginoon. Nakita niyo po si David, ang isang tunay na matapang palang lalaki ay lumuluhod sa Panginoon. Lagi po, yun po ang katangian ni David. Lagi siyang nakadepende sa Panginoon, lagi siyang nananalangin, lagi niyang inaalam ang kalooban ng Panginoon, inaalam niya. Kaya po katulad nung kanina, di ba, nagsasaliksik yung sinabi ko sa inyo. Napahalaga po sa buhay natin yon. Bilang isang mananampalataya, nagsasaliksik po tayo ng salita ng Diyos para malaman pa po natin ang mga bagay-bagay. Di ba? Kasi paano po tayo matututo kung hindi po tayo mag-aaral? Napakalaga po ng pag-aaral. Sabi nga nung isa kanina, na kung saan nakabanggit ba? Lagi po natin binabanggit yung tingnan niyo po yung sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano pong sabi doon? Paki-plus po, kapatid. Pasuyo na lang po. No? Sabi rito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba? Not to be ashamed. Diba? Ano po yung kinakahiya natin? Kung dati nga, hindi tayo nahihiya Sabi ko nga sa sarili ko, kung dati hindi ako nahihiya, nagwawala ako na kung ano sa akin Diba? Pagka dumaan ka sa akin, hindi po sa pagmamayabang, kinakatakutan po tayo dati. Pero ibang takot No? Mahirap yun No? Na kung saan, ngayon pa tayo mananampalataya, ikakahiya natin ng Panginoon. Ano po yung paki-flash po yung Isaiah 34 verse 16 kasi yan po ang kaano ng ang 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi diyan, paki-flash po sa Tagalog. Medyo mahina tayo sa English para ating pong Sabi niya, iyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Alin po 'yon? Ito po ang salita ng Diyos. At iyong basahin. Sabi yung basahin. Sa buhay ba po natin, binagbabasa ba po tayo araw-araw ng salita ng Diyos? Baka po napakakalimutan na po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi na po tayo kumakain
Kapatid, kaibigan, at iyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan. Sabi, hindi magkukulang. Perfect na po ang salita ng Diyos. Tama po ba? Pag sinabi pong hindi magkukulang, perfect ang salita ng Diyos. Agree ba po kayo doon? Ay, pag hindi po kayo umagri dyan, ewan ko lang sa'yo. No, hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, 10 nagbuhat sa Panginoon. Kaya nga salita ng Diyos no? At pinisan sila ng kanyang Espiritu. Isang bagay na makikita nyo po dyan, yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit. Bakit po? Kasi bilang mananampalataya, nasa atin ang, sinabi natin mananampalataya tayo, nasa atin ang banal na Espiritu, nananahan sa atin. Hindi po mananahan yan sa puso ng isang tao kung ang laman ng puso ng isang tao ay marumi, garbage, sama ng loob, galit, no? Hindi po mananahan, against po ang Panginoon doon. Malibang i-renounce mo yan, hihingi mo ng tawad sa Panginoon. Pagsisihan mo yan. Diba? Yan po yan. No? Kaya napakahalaga po niya. No? Na kung saan sabi dito, na tingnan nyo rin po yung Joshua 1:8. Tingnan po natin kung anong magiging dulo. Iano po natin yung salita ng Diyos. Para po tayo, binuksan po natin ang Bible. Bible po ang ating pag-aaralan. Baka po tayo kasi nakakalimot na kung ano po ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. At kaya napapabayaan na po natin ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos. Kung tayo po yun ay nagsasabing mananampalataya, kung tayo po yung nagsasabing follower of Christ, hindi po pwede tayong humiwalay sa salita ng Diyos. Ito po yung pagkain natin, spiritual. Ito po ang kailangan natin. Di ba? Sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan, araw at gabi, araw at gabi. Di ba? Pag tayo po pumalya, hindi po tayo nakapag ano pong mangyayari sa atin? Hindi po tayo nakapagbasa sa loob ng isang araw. Pumapayag ba tayo sa buhay natin na hindi po natin nahahawakan ng salita ng ang Biblia, makapagbasa ng salita ng Diyos? Mas nahahawakan pa natin ang mga gadget na yan, no? Nakakunik kaagad tayo sa internet, pagmulat ng iyong mata, hindi ka man lang nakapanalangin, no? Hindi ka man lang nakapagpasalamat sa Panginoon. Hindi ka man lang nakapagbasa ng kanyang salita sa loob ng isang araw. Natapos ang buong maghapon, wala kang verse, wala kang salita ng Diyos na nabasa. Masasabi po natin mananampalataya tayo? Oo. Diba po? Pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Masunod na iyong gawin. Diba? Paano po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon kung hindi po tayo mag-aaral? Paano po natin masusunod ang mga utos ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Diba? Ano po ang ating batayan? Sa paggawa ng kasalanan, wala pong batayan. Anytime, pwede kang gumawa ng kasalanan. Diba? Pero tayo bilang mananampalataya, ito po ang batayan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Batayan po natin ito bilang mga mananampalataya. Hindi po natin masusunod ang kalooban ng Panginoon kung wala po tayong alam, hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan, di ba mabuti po ang dulot ng salita ng Diyos? Para sa ating ikabubuti? Alam niyo po, kaya po tayo napapalihis. Hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ang katotohanan. No, kapatid, kaibigan. Kaya nagpapatuloy tayo, kung minsan lumilis tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ito po, hindi tayo nag-aaral. Hindi natin alam eh. Alam niyo po, isang tumatak sa isipan ko, puso't isipan ko, at isa pong natutunan ko sa Panginoon, unang natutunan ko sa Panginoon, ang mag-aaral. Wala po akong buwang, ni sa pangarap, hindi ko po akalain na ako po'y tatayo rito. Ni sa pangarap, hindi ko po pinangarap na tumayo, magbahagi ng salita ng Diyos. Ang talagang pangarap ko po sa buhay,
military, police. Pero dito po ako dinala ng Panginoon, soldier of the Lord. Kapatid, kaibigan. Hindi ko po pinangarap. Hindi ko nga alam na nandito na pala ako eh. Basta ang ano ko lang, Panginoon, humingiling ako ng tulong sa Panginoon. Sinubukan po tayo 10 years, bago pa 10 taon nakaraan. Bago pa lang po ako mananampalataya. Pinakilala ko na tayo po ay mananampalataya sa company. Siyempre, pagka mananampalataya ka, nandun ka sa isang departamento, pag nalaman ka, inimbitahan po tayo sa kabilang department para magpahayag ng salita ng Diyos. Hinarap po tayo sa mga matataas, no? Sa mga manager, yung presidente, andyan po yan. Inatasan po tayong magturo, pumasok sa bawat department. No? Meron po nanubok. Tinanong po tayo patungkol sa church. No? Kung hindi po tayo nag-aral, ano pong isasagot natin? 3 katanungan po yun, nakalimutan ko na yung biyaya ng Panginoon, pinag-aaralan ko pa lang. Napag-aaralan ko na. Nasagot po natin. Tahimik siya. May hawak din siyang Biblia. Marami pong susubok sa atin. Kung wala po tayong alam, unang-unang bagay, kapatid kaibigan, kaya doon po ako natuto. Sabi ko, hindi po pwede na basta mananampalataya lang ako. Hindi na po pwede yung basta ganito lang ako. Hindi ako mag-aaral. Kaya everyday po, doon po ako kahit na pagod, 6 to 6 ka, gabi ka, madilim ka, aalis, babalik ka ng madilim. Diba? Hindi po nawawala yung pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kinabukasan, magtuturo ka. Diba? Pagod ang yung isipan, pagod ang yung katawan. Diba? Pero kailangan, malakas ka. Kasi nandun magtuturo ka, maraming makikinig sa'yo. Maraming umaasa makapakinig ng salita ng. Kaya doon po nabuo yung devotion, yung online po. Kasi ultimo po tayo umalis, maganda po ang record natin. Kahit sa trabaho, wala po tayong bad record. 4 na departamento yung natin, sabi nila, mamimiss ka namin, brother. Paano kami makakapakinig na ng salita ng Diyos? Doon po nabuo yun, sakto ng pandemya. Paano kasi nga pala sila mababahagian ng salita ng Diyos? Doon po nag-pray tayo sa Panginoon. At doon po nangusap ang Panginoon, online. Una, sa ano pa lang yan, messenger pa lang kami nagpapasa po niyan. Gumagastos tayo ng 100 isang araw para lamang sila'y mabahagian ng salita ng Diyos. Wala pa tayong trabaho noon, pandemic pa noon. Pero na-provide po ng Panginoon yun. Hanggang sa nag-pray tayo, nagkaroon ng internet, hanggang ngayon nagpapatuloy po. Kaya po wala po pwedeng humadlang sa salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, kahit sino. Tandaan po natin, ang may authority ng lahat ito. Kapag kinakalaban na po, sinasaling na po ang salita ng Diyos, tumayo ka para sa Panginoon. Diba? Yan po ang prinsipyo na natutunan ko sa Panginoon. Salita po ng Diyos. At sa salita po ng Diyos, hindi po pwedeng papiliin tayo, tao, o mga bagay man kaysa salita ng Diyos, dapat po priority natin. Salita ng Diyos. Kaya po tayo nandito rin sa inyong harapan. Hindi natin kayang tumanggi sa Panginoon, baka tayo hambalusin. Paluin ng Panginoon. Hindi lamang po nagkataon yan. Kasi kinausap din po ako believe na kinausap ng Panginoon ang ating pastor. Diba? Nakita natin, ang salita ng Diyos, tandaan po natin na ang salita po ng Diyos ay ating gabay bilang mananampalataya. Sinabi po natin, Psalm 119, verse 105, tapos iyan po ay instruction sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo po yan, Psalm 32, verse 8. Brad, pasuyo nga po. Sabi rito, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Ibig sabihin, Psalm 32, verse 8, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Ano po ibig sabihin nito? Diba? Siya po ang magiging gabay natin. No, ang kanya pong salita. Diba? Para tayo ang yung daan na yung lalakaran. So bawat paghakbang po natin, paglakad po natin, para hindi po tayo madapa, ang salita po ng Diyos ang ating magsilbing gabay, ilaw. Lalakaran.
papayuhan kita ng aking mga papayuhan kita ng aking mga mata. Diba? Nakatingin ng Panginoon. Diba? Aalalayan ka ng Panginoon. Diyan po parati ang Panginoon ay nakatitig sa iyo. Diba? Kaya nga po ang Psalm 32 verse Psalm 34 verse 15 kung hindi po ako nagkakamali. Ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa kanyang mga anak. Ang tenga ng Panginoon ay bukas sa kanyang mga anak. Diba? Sa mga nagtatapat sa kanya, sa mga banal. Sino po yung banal na tinatawag? Tayo mananampalataya. Banal lang ating Panginoon, dapat nabubuhay tayo na may kabanalan. Di ba po? Yan po ang salita ng Diyos. Tandaan po natin. Yan po ang natutunan natin sa Panginoon. Ano pa po? Ang sabi, huwag po natin kalilimutan din na ang salita ng Diyos ay masakit. Ang salita ng Diyos ay salamin. Salamin po natin yan. Bilang mananampalataya, pag umarap ka sa salamin, nakita mong hindi maayos ang iyong sarili, diba? Anong dapat mong gawin? Ayusin mo. Diba? Ayusin mo sa harapan ng Panginoon. Sabi ng James 1, kung hindi ako nagkakamali, James ba 1:23 to 25, andyan po yan. Tandaan po natin, masakit ang salita ng Diyos, para nga pong baligtaran ng talim niyan Sa Hebrews 4:12, nakakita na po kayo ng Chris, lagi po nating hinahalin tulad yan. Kahit ano pong galing natin sa martial arts, kahit gaano ka kagaling sumalag, dumipensa, tatamaan ka pa rin. Kung nga pong yung anak ko nagagalit ako, hindi naman sa pagtataas. Nagagalit ako, bakit kaliwa lang? Kaliwa ang pinambabanat mo nung sumali siya ng competition. Sabi ko, bakit kaliwang paa lang? Hindi mo ginagamit ang kanan mo. Pag siya nakikita ko doon sa video, nasasaktan din ako pag siya talagang yumuyo ko na. Diba? Kahit gaano po tayo kagaling, lalo na sa salita ng Diyos. Salita po ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, masasaktan at masasaktan tayo. Bakit tayo ma-open sa salita ng Diyos? Diba? Matalas po ang salita ng Diyos, para pong apo yan. Jeremiah 23, verse 29. Diba? Baso nga po yan, hammer. Subukan mong paluin ka ng hammer sa ulo, pag hindi, tingnan ko kung mabuhay ka pa. Diba? Kaya nga po, hindi po, ibig sabihin noon, ang ibig sabihin po noon, kaya sinailan tulad sa hammer yan, kasi yung mga bulok, yung mga, nakakita na kayo nire-renovate na bahay? Bakit? Para po maging bago yan, ano pong ginagawa? Tinitibag po yan, ginagamitan ng maso. Ganun po tayo bilang mananampalataya. Marami pa tayong bagay na inaayos ang Panginoon. Kaya po tayo kailangan natin masaktan. Kailangan paluin tayo ng maso. Hindi nga po, napalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Tinatanggal po ng Panginoon yung mga hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya po sinabing maso, parang apoy. Subukan natin mapasok. Nakakapaso po ang salita ng Diyos. Kaya po ako'y nagtataka. Hindi naman po sa kung minsan dumadanas din ako ng ganyan. Pero dapat kailangan po natin maunawaan ito Nagtataka ka, bakit ka nag-open sa salita ng Diyos? Bakit tayo nagtatampo sa salita sa Panginoon? Magtampo ka na sa lahat, wag lang sa salita ng Diyos, kapatid kaibigan. Tulad po ng binanggit natin kanina na ng ating pastor. Ano ba po ang salita ng Diyos? Yung John 1:1. Paki-flash nga po ulit. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Diba? Salita po ng Diyos. Diba? Saan po nagsimula ang lahat ng bagay? Sa salita ng Diyos. Diba? Nung likhain niya ang lupa, salita ng Panginoon. Kaya ano po dapat natin maging batayan bilang mananampalataya? Ang kuro-kuro? O ang sinasabi ng iba?
o ang salita ng Diyos? Diba? Wala pong iba, kundi ang salita ng Diyos. Siguro po ay ano na yan, patungkol sa salita ng Diyos. No? Kasi kung pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, ano po natin, talaga pag pinag-aaralan natin yung bibliology, talagang maano po natin. Ilang bagay lamang po yan. Pero meron pa po isang verse. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Brad, pakiano po sa Tagalog. Sabi diyan, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Nasa katwiran po tayo, ha? Verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sino po yung tao ng Diyos? Sino po yung tinutukoy na tao ng Diyos diyan? Diba? Diba tayo mananampalataya? Tao ba tayo ng Diyos? Diba po? Ngayon, tinuruan po tayong lubos, natuto po tayo. Ano naman po ang dulot? Ano po ang purpose ba para po tayo ay, bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Paki-plus nyo nga po yung Psalm 78 verse 1 to 8. Lalo na po sa ating mga magulang. Tayong mga magulang. Tingnan nyo po yan. Sa Tagalog po natin babasahin. Makinig kayo o bayan ko sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Ano po nangungusap dyan ng Panginoon? Aking bubukin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. No? Na aming narinig at naalaman at sinaysay sa amin ng aming mga magulang. Importante po yan. Lagi ko pong pinangangaral yan sa mga, pag ako po yung nagba-Bible study, na kung saan may responsibilidad po tayo bilang mga magulang. Tingnan po natin, patuloy pa po tayo. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isa-isay sa salinlahi darating ang mga pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Next verse po. Sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng utusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak upang maalaman ng lahing darating, malahing darating sa makatwid bagay ng mga anak na ipapanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak. Ano po? Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga kautusan. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ng kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Diba? Ayan po yung ng mga Israelita. Pero ano po yung point diyan? Lalo na sa mga magulang. Diba? Ituro po natin. Paano po tayo makakapagturo? Hindi lamang po sa salinlahi. Pagkatapos po sa ating Jerusalem, lalabas tayo. Diba? Kasi meron pong task na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mayroong Great Commission tayo. Diba? At ang napakahalaga po sa isang mananampalataya, yung magampanan po natin, mahalaga po yung paglilingkod natin dito sa loob po ng simbahan, sa pagbibigay natin, pagpupuri, pag-awit natin sa Panginoon. Pero ano po ang pinakamahalaga sa Panginoon? Kaluluwa. Agree po kayo? Kasi Luke chapter 10, Luke 15, 7 and 10, kung hindi ako nagkakamali, 10 pumapalakpak ang mga anghel sa langit. Diba? Tama ba? O yan, diba? Sa isang kaluluwa na kung saan nagbalik loob sa Panginoon. Diba? Kaya nga po yan ang huling ng Panginoon humayo kayo. O, ipangaral niyo, mangaral kayo. Pumunta kayo sa mga bayan-bayan upang ipangaral ang salita ng bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tungkulin po natin yan bilang mga mananampalataya. Ang tanong po dyan, lalo na po itong magpapasko, ano po ang plano natin?
Ito po yung panahon dapat hindi lang ito yung panahon eh. Kasi hindi lang Pasko eh. Kasi sa atin dapat bilang mananampalataya, araw-araw Pasko eh. Diba? Ano po ang plano natin? Ano yung mas magandang iregalo natin sa Panginoon? Kasi po, mas magandang iregalo natin sa Panginoon, kaluluwa. Magamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Yan po yan, kapatid. Hindi po, ang purpose po talaga natin bilang mananampalataya, tayo po, kung mababasa yung Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10, yung verse 10 doon, naligtas tayo sa biyaya para sa kanyang gawain. Iniligtas tayo, nilinis tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, no, inilagay tayo, iniligtas tayo para isa tayong mananampalataya sa Panginoon na tayo para sa kanyang gawain, para magamit po. Ang tanong po ay nagpapagamit ba po tayo sa Panginoon? Papagamit ba po tayo? Mga ilang libo na po yung mga taong na ating nakasalamuha. Classmate natin, kasamahan natin sa trabaho, sa negosyo natin, na ibabahagi ba po natin ng Panginoon sa kanila? Yan po ang magandang ichismis. Ang pagsilang ng ating Panginoon, ang gospel, ang mabuting balita. Tandaan niyo po, kapag tayo'y malayo sa Panginoon, kapatid, kaibigan, hindi po natin magaganap ang kalooban ng Panginoon. Mahirap po yan. Diba? Nagsasabi tayong mananaw. Ay, pamumuhay ba po natin ang salita na? Tingnan niyo po, balikan po natin yung Psalm 119 verse 11. Ano pa po yung makikita natin? Thy word have I hid in mine heart. Ano po yan? Sabi ni David. Ano sabi ni David? Iningatan ko sa aking puso. Paano niya po may ingatan yung salita ng Diyos kung wala siyang alam patungkol sa Panginoon? Paano niya po masusunod ang kalooban ng Panginoon kung wala siyang alam? Hari na po ito Tandaan po natin, hari po yung pinag-usapan natin. Si David po, hari na yan. Pero kailangan niya pa rin po ang salita ng Panginoon. Diba? Nasa puso niya. Nasa puso na po na ba natin ang Panginoon? Diba? Ang banal na Espiritu, sinabi natin. At yung pong puso, tandaan po natin, nagsisimbolo ng, ano po yan? Pagmamahal, pag-ibig. Diba? Kaya nga po, paano natin masasabi na mahal natin ang Panginoon? Di ba nung nagmahal ka, pinagsisigawan mo sa buong mundo na mahal mo, kahit na makita ka ng kahit sino dyan, wala kang pakialam dahil mahal mo. Ang boyfriend and girlfriend mo. Diba? Nung magsawa na kayo. Diba? Pinagsisigawan mo. Sabi ng Panginoon, if you love me, John 14:15, keep my commandments. Diba? Mahal mo ba ang Panginoon? Paano natin nasasabing mahal natin ang isang tao? Hindi ka nag-uukol ng panahon. Hindi ka nag-uukol ng oras. Diba? Sasabihin mong mahal mo? Diba? Ganun bang nagmamahal? Lalo dapat sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi tayo papayag. Laman ng puso't isipan mo, no, na-in-love ka, para kang lumulutang sa ere. Diba? Kahit nasa daan ka, na kung saan boyfriend and girlfriend, crush mo pa lang maayos ka Diba? Baka makita ko Diba? Kahit malayo, kahit hindi Pero sa Panginoon, nagagawa ba po natin? Sabihin na, mahal kita Panginoon, pero nasaan? Asaan ka? Asaan tayo? Nagagamit ba tayo ng Panginoon? Naipapakita ba natin? Kaya nga sabi na ipapangalandakan ba natin ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4. Tingnan po natin 'yan. Philippians chapter 4. Tingnan niyo po ito. Ito po sa mga paborito kong aralin tong 1 to 5. Sabi, therefore my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown. Tama po 'yan. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Tingnan po. Sa Tagalog po natin, medyo mahina nga po ako sa English Ano po yan? Verse 2 na? Ipinamamanig ko kay verse 2, sige ba? Ipinamamanig ko kay Judeas at
tama ba? Pinamamanhik ko kay Sintike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo na sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito. Tama ba po yan? Teka lang po Medyo nag-aano ko eh. Kung hindi po ako nagkakamali. Yung nakalagay po ay preach the word. Tama ba yan? Philippians ba yun? Pakitulungan niyo po ako kung tama. Kasi maganda po yung inano ni dyan, ni Apostle Paul. Tama ba? Yan ba po yun? No. Parang nawala na ako sa outline. Nawala na yung ano ko. Philippians chapter 4, yung may ano siya ng preach the word. Sabi in season and not season. 2 Timothy. Yun po pala. 2 Timothy po. Sorry po. 2 Timothy chapter 4. Tingnan po natin. Na kung saan. Tingnan niyo po. Nagkamali na ako. Sabi rito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Tingnan po, next verse po. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pitam. Delikado na po yan kapag yung gusto lang natin ang gusto nating marinig. Ayaw talaga natin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi dyan ni Apostle Paul, preach the word. Ibig sabihin po noon, ipagsigawan mo. Diba? Ipangalandakan mo, ipagmalaki mo ang Panginoon. Sa buhay po natin na ipapangalandakan ba po natin ang Panginoon? Yan po yan Sinabi po ni Apostle Pablo, hindi po sinabi na ni Apostle Pablo, preach the word. Ano po ang pagsalita ni Apostle Paul diyan? Matibay po. Ipangaral mo, ipagsigawan mo. Diba? Kung mahal natin ang Panginoon, na ipagsisigawan ba natin sa buong mundo? Ang pangalan ng Panginoon, na ipapabatid pa po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa iba. Yung 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Maganda po yan. Patuloy po natin. At hihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Nagagawa ba po natin yung iniatas sa atin ng Panginoon na ministry? Nilagay po tayo sa ministry. Kaya nga po si Apostle Pablo nagpapasalamat siya sa Panginoon sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Kung hindi po nagkakamali, verse 1 verse 12 ba yun? Na kung saan nagpapasalamat siya, inilagay siya sa ministry yun. Tayo po dapat magpasalamat tayo dahil tayo pinahintulutan ng Panginoon na kung saan iniligtas tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng ministeryo. Ang tanong po ng ministry, ginagagampanan ba po natin? Papasalamat ba tayo? Hindi po dahil dapat sa ating sarili. Hindi po yung ano ng pastor na binigyan po tayo ng ministry. Ito pong pagkakataon na ito, kaya po hindi ako tumanggi dahil hindi po kinausap po ng Panginoon ang ating pastor. Kaya mahirap tumanggi, baka paluin ng Panginoon. Imbis na maging pagpapala, mahirap po yung maging curse tayo. Daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Tandaan po natin, tayo po yung nakakaalam ng kalooban ng Panginoon na dapat po niyan, yung biyaya ng Panginoon na atin natanggap. Dumadaloy po yan. Pag tinikom mo yung kamay, kumbaga sa pinutol mo, kapatid kaibigan, blessing po tayo Dapat tayong mga mananampalataya, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa mga. Huwag po tayong maging curse. Tayo pa yung pipigil sa kanila para lumapit sa Panginoon.
Dapat tayo yung umaakay. Yan po rin yung natutunan ni Apostol Pablo kay Barnabas ba yun? Sa kanyang mentor. Diba? Encourager. Kaya po sinasabi niya yan. Kung ano yung natutunan niya, katulad ng binasa natin kanina, Psalm 78, pasalin na po. Kaya po rin ngayon, nakarating ang gospel sa atin hanggang ngayon. Diba? Yan po yan. Mahal ba po natin ang Panginoon? Ang tanong, ay pagsisigawan natin. Nung holding hands ka pa dyan eh. No? Nakikita na ng mga sa daan eh. Kahit na mananampalataya ka, kahit na bawal, ginagawa mo eh. No? Tapos sa Panginoon, alam mo ng tama, hindi pa natin nagagawa. Kahit na maraming nakakakita na eh. Kumisan nga, tumatanggi pa tayo eh. Diba? Kinakaila pa natin, kailangan pa natin ng prebe. So mananampalataya po. Kung ayaw man, kung tumatanggi man, pag-pray na lang po natin. Diba? May Diyos tayo eh. Diba? Bakit ko po alam? Pinagdaanan ko po yan. Kung alam niyo po ang buhay ko, misis ko hindi. Pinagdaanan po namin yan eh. Kaya hindi po tayo pwedeng, yan lahat po sa mga kabataan, yung mga papilab yung yan, normal lang yan. Diba? Normal lang yan. Pero wag kayong lalagpas sa hangganan. Tandaan nyo po, masisira ang buhay nyo. Yan po ang katotohanan. Marami na pong nasirang buhay. Marami tayong nangaral tayo ng salita ng Diyos, ilang taon na pong nakakaraan. Maraming nagpapasalamat ng mga kabataan, sila'y nakapakinig, sila'y naturuan natin ng salita ng Diyos, at sila'y nagpapatuloy, mga professional na po sila, nagchat-chat sa atin, nasa probinsya, nasa Maynila. Pero marami rin tayong nakita na hindi nakinig sa salita ng Diyos. Ano po nangyari? Baga pa lang, 12 anyos pa lang, may trophy na. Hindi pa tapos ng pag-aaral, may trophy na. Sana sa magulang. Pasan. Kaya malaki pong responsibilidad natin bilang mga magulang. Diba? Turuan natin sila ng salita ng Diyos bago tayo lumabas. Diba? Ang ating po munang Jerusalem, ang ating po munang mga anak. Yan po yan. Okay lang yan. Diba? Pero dapat mas mahalin natin ang Panginoon. Kasi kung mahal po natin, sabi nga 'di ba, ang utos nga, ang 10 utos hinati sa 2, mahalin mo ang Diyos ng higit sa buhay mo. Pag sinabi pong mahalin natin ang Diyos ng higit sa buhay natin, magtitira pa ba po tayo sa ating sarili? Mahalin mo yung kapwa gaya ng yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Diba? Kung paano po natin pinahalagaan ng ating sarili, dapat ganun din po ang ating kapwa. Lalo na ang mga wala pa sa Panginoon. Kaya nga po kung minsan hindi tayo nagkakaisa. Kasi yan po laman ng puso't isipan ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 4 to 8. Ito po yung laman ng puso't isipan ng Panginoon. Tingnan niyo po, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. No? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Isang pag-iisip na kay Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at ngayong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Ano po makikita natin dyan? Humility. Ultimo po sa mga anghel, sa apostol nga hinugasan yung paa ng mga apostol. Pagpapakumbaba po yun. Inabot tayo ng Panginoon. Iniwanan niya ang pagpupuri ng mga anghel sa langit para tayo maabot. Tapos tayo po ay magmamalaki sa Panginoon. Magsasabi na tayong mananampalataya tayo ay magmamalaki sa Panginoon. Ganun ba ang uri ng pagmamahal? Nagmamalaki ba tayo sa Panginoon?
May apat po na uri ng pagmamahal niya. May tinatawag na Stargate, may tinatawag na Eros. Pag sinabing Eros, flesh, laman. Mahal mo lang ang isang tao, magandang hubog ng katawan niya, di ba? Hindi mo kuha na di ba? Laging preaching, naririnig yan Kumbaga sa soft drinks, no? Maganda yung hugis ng kamay. Ano ba ang tawag doon? 12 ounce o ano? Diba? Pagka 1.5 na, hindi mo na mahal. Di ba? O mahal mo lang ang isang tao dahil nakukuha mo yung gusto mo. Di ba? Yung napipit mo, nabibilhan ako ng ganito, lahat ng material na bagay. Mahal mo lang. Pero pag hindi ka na binibigyan, hindi mo na siya mahal. Yun po yung tinatawag na eros. Layaw ng laman. Diba? Pag sinabing Stargate, yan po yung band, yung sa pamilya. Diba? Minsan nag-aaway-aaway pa rin yan Diba? Lalo na pagdating sa yaman, sa mga pag pinag-usapan ng pera. Diba? Pag sinabing pilay, yun po yung sinasabi na kung saan magkaibigan. Paano nagmamahalan yan. Pero lahat po yun, pasok po doon sa agape love na iginawad sa atin ng Panginoon ng pagmamahal. Diba? Kahit sino ka man, unconditional love na tinatawag. Paano natin minamahal ang Panginoon? Nananatili ba sa puso natin ang Panginoon ang kanyang salita? Ito po yan, last verse na balik po na tayo sa matatapos na po tayo. Sa Psalm 119 verse 11. Tingnan niyo po yan Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Magkakamali ba po tayo? Pag ang salita ng Diyos, pag ang Panginoon, ang salita ng Panginoon nagsilbing batayan natin bilang mananampalataya. Malinaw po yan, hindi po ako nagsalita Bible po yan. Upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ano po yung mga kasalanan? Sa Ephesians, mababasa niyo po yan, chapter 4 ata, 17 to 19, mababasa niyo yung mga layaw ng laman, takbo ng sistema ng mundong ito. Hindi na po natin kailangang elaborate yan. Diba? Magkakasala po tayo laban sa Panginoon. Kung sinabi ni David, upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kaya nga po kung tayo mananampalataya, sabi nga ng, balikan natin yung Romans 8:1, there's therefore now no condemnation to them, which is in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Pag sinabing who walk not after, ngayon ikay sa Panginoon tayo sa Panginoon tayo yung nakakilala na sa Panginoon, walk not after the flesh, but after the Spirit. Nakita niyo po yung dalawang yon? After the flesh, but after the Spirit. Ngayon, tayo ligtas na, sa Panginoon na tayo, dapat hindi na po kinamumuhian na po natin ang kasalanan. Hindi na po tayo lumalakad ng ayon sa takbo ng sistema ng mundong ito, ayon sa kagustuhan natin, ayon sa kalooban natin. Lumalayo na po tayo sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nun. Tayo lumalakad na ng ayon sa dikta ng banal na Espiritu. Nasa atin na po ang banal na Espiritu Sabihin natin, makapangyarihan ang nasa akin. Sabi ng Romans chapter 8 din, di ba? Ang makapangyarihan ng Panginoon. Totoo, makapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Sabi ng 1 John 4:4, makapangyarihan siya, lumikha ng lahat ng bagay, kaya niya gawin ng lahat ng bagay Di ba? Nasa atin ang Panginoon. Paano po tayo makakalakad? Bakit ang pamumuhay po natin kung minsan parang walang Panginoon sa buhay natin? Sabi nga, walk not after the flesh, but after the Spirit. Dapat nagpapasako po tayo sa banal na Espiritu. Yan po ang isang bagay na napakalaga sa buhay natin bilang mananampalataya. Para po tayo makaiwas. Sabi nga ng John 14:6, di ba? Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat. Tingnan pa kay flash nyo nga po. Para ating John 14:26. 14 ba o verse? Datapwat ang mga aliw, yung comforter, di ba? Sa mga tuwid, bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay.
at magpapaalala ng lahat na nasa inyo'y aking sinabi. Siya ang magtuturo ng lahat, ang banal na Espiritu. Kaya nga po, paano tayo mapapahamak o paano tayo maliligaw, paano tayo magkakasala, kapatid, kaibigan, kung ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Kalimitan po, lumalayo tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa Kanyang salita. Di ba po? John 16:13, pakihira po. Ito po yung last verse na natin. Yan po. Sinagot sila, John 16:13 po, 13. Sabi na, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nakita po natin? Kaya nga po ang banal na Espiritu, ang great teacher. Handaan po natin. Pag hindi po tayo nagpasakop sa banal na Espiritu, wala po. Kaya napakahalaga nun, pagpapasakop. Kahit po sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Mayroon tinatawag ng yung, nakalimutan ko yung pag-aaral na yun. Na kung saan, napakahalaga po ng pagpapasakop ng salita ng Diyos. Merong isang subject yan sa nakalimutan ko na eh. Miski sa sekular po, ina-apply yan. Yung pagpapasak, pang-apat doon, yung pagpapasakop mo. Bagamat alam mo ang salita ng Diyos, pero kung wala ang guide ng banal na Espiritu, ang pagpapasakop mo, parang salita ng Diyos ay magsilbing makapangyarihan sa lahat. Wala. Mararamdaman po yan. Yan po. Kaya nga po tayo, para makalakad tayo. Ano nga yung sabi ng Galatians chapter 5 verse 20? Yan po last verse natin. Last verse na naman, dito po tayo matatapos. 5:25 po. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Makakalakad tayo. Kung tayo'y magiging tama ang ating bawat hakbang, magiging tama ang ating pananaw sa buhay, kung tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Holy ang Panginoon. Makakalakad tayo na may kabanalan. Kung tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aral na aming napakinggan. Salamat po at muli naming nabuksan ang iyong salita, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita, Panginoon. Nawa, dalangin po namin sa paalalang ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay ng iyong salita ay magpatuloy naming gabay. Tulungan niyo po kami na wag humiwalay sa inyong salita, Panginoon. Katulad po ni David, na kung saan ang laging nakasangguni sa inyo ang iyong salita, ang kanyang basihan kung sa kanyang pamumuhay, Panginoon, kung ano yung sabihin, ay yun po ang kanyang ginagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mahabag po kayo sa amin bilang mga mananampalataya. Lalo na po, Panginoon, ito pong darating na ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Dalangin po namin na magamit niyo po kami patuloy sa inyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo sa akin. Kayo po nawa ang patuloy na nakita at naitaas, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, pangingatan niyo po. Patuloy po namin nilalapit din sa inyo ang aming pastor. Patuloy niyo po siyang gamitin sa kapahayagan ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang karunungan, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang katapangan, Panginoon, na inyong igawad sa kanya, Panginoon. Hanggang sa kanilang pag-uwi, Panginoon, pakingatan niyo rin po sila. Salamat po sa inyong biyaya. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay patuloy po naming binabalik sa pangalan ni Jesus.